It's leftover day. So, ayan, may albae kami. At saka mga ilang araw na yan na mga bahaw na nakastore sa fridge. At ito naman, mga tira-tirang gulay din. So, okay. So, si Carlos, nag-iisa na lang din siya. Ayan. So, huhugasan muna natin lahat ng gulay. Mag-pre-hugas tayo. And then, after preparation, after slicing mo, pero yung carrots, hindi ko na siya hinugasan once na-grate ko siya. Yung ibang gulay lang, hinuhugasan ko sila bago ko niluluto. Ayan. So, ayan, ginigrate ko o prefer ko na mag-grate ako kasi pag nagsislice ako, parang it takes more of my time. Ito, convenient siya sa akin. Ang bilis lang pati. So, my two boys, they don't really like cabbage. So, ang ginagawa ko para makakain lang sila kasi di ba fiber din ito. Pinipino ko siya ng hiwa. Tapos inuuna ko din yan siyang niluluto. Para lutong-luto. Parang kung sa ano pa, nalata na siya. Oh, di ba? Nalata na siya. So, ito si broccoli. So, natutuwa ako maghiwa ng broccoli at saka ng cauliflower kasi parang may ano siya ba, parang nag-aano ka ng mga maliliit na trees. Yan. Diyan ako natutuwa na part. Kung gusto ko, isa-isahin ko na lang halos. Yan. Tapos, next time, I will show you kung paano hugasan ang broccoli. Share ko lang. I know marami na kayong may alam. Pero, for those who don't know also. Yan. Yung soft stem, nakakain po yan. So, ginagawa ko para hindi masayang. Kasi minsan, ang gulay, pag medyo feeling ng bata hindi siya masarap kainin or parang chunky siya, ang ginagawa ko, pinipino ko siyang hiwa. Tapos, minsan, ini-strips ko pa yan. Pag nilalagay ko siya sa egg na mixture, ini-strips ko siya finely. Yan, ganyan. Very fine siya. Very thin, naka-slice. Tapos, ini-strips ko pa siya. Yan. Nilalagay ko siya. Pag naghihiwa ko ng gulay, mostly, nilalagay ko siya sa mga strainer type na na lagayan kasi huhugasan ko siya after ako maghiwa. So, mabilis, maitaktak mo lang siya yung excess water. Ganon. So, hindi ka na magpalipat-lipat. Yeah, the brown spots, as I have researched, pwede pa naman siyang makain. Pero lang kasi I don't feel like eating those part na nakitang-kita ko siya na parang iba yung kulay sa natural color ng cauliflower or ng broccoli or kahit anong mga gulay nakikita ko. So, tinatanggal ko lang siya. Pero pag rotten na talaga siya, hindi na siya pwede kainin. Pero yung brown spots, kagaya niyan, can be. Yan. Pero tinatanggal ko pa rin siya. So, medyo napangit na yung hair doon ni cauliflower dyan. Yun, so parang may mga, ayan, yung part na yan, yun, hindi ko na siya, tanggalin ko na talaga siya buo. Anyway, so pag nagluluto ka ng fried rice, for me I don't have a formula na sinusunod. I don't have yung mga ratios na sinusunod. If I feel like I want it to look like, bongga ang fried rice ni Mami. So, yun, dinadamihan ko siya ng ingredients or depende kung anong available sa fridge namin. So, dun lang ako nagbe-base kung anong preparation gagawin ko. Bihirang-bihira lang ako mag-prepare ng food na talagang naglilista ako at pupunta sa grocery store at bibilhin ko yung mga ingredients kasi pagdating ko sa bahay yun lang talaga ang lulutuin ko. It's very rare na nangyayari yun sa pagiging nanay ko. So, pag namimili, yun, kinukuha ko lang na kailangan ko to sa kitchen, ganito, ganyan. Pero yung everyday na, depende sa mood ko, kung gusto ko ng medyo mahabang process, kung gusto kong mag-video, or gusto ko ng, I feel lazy, but I need to cook food. Yun. So, ito si hotdog. So, naka-sale si hotdog. So, medyo damihan natin paglagay ang hotdog ngayon. Kasi pag fried rice, para hindi na sila maghanap ng ibang ulam. Kasi the preparation itself ng fried rice kasi ang dami kong prepare na ingredients for this fried rice. So, enough na yung pagod ko for that.
Hindi naman ako sa tamad, pero nire-reserve ko yung energy ko kasi after ng chemotherapy ko, I don't have that same physical strength anymore. Mabilis na ako mapagod. Tapos pag sobrang pagod naman ako, is it will take me 2 days bago ako makarecover or ma-regain ko yung strength ko. So, medyo nagkalma-kalma ako pag naglalaro kasi ako ng badminton. So, pag ginagawa ko yun, expected na yun na 2 days hindi ako gagalaw. So, ayan, hindi ako tamad. Nagtitipid lang ako ng oras. So, ganun ako minsan maghiwa pag parang medyo, parang sobrang tagal ko na sa kitchen, di pa luto yung pagkain na ginagawa ko. So, ganyan ako mag-slice. Pero tapos yan, di ba, mabilis siya na nakapag-slice ka. So, yung medyo kakain na lang ng oras sa'yo dyan is yung mga nasa dulo kasi hindi mo na siya mahawakan lahat kasi maiiksi na siya. So, ganun. Pag nanay ka, marami kang, I mean, not as nanay, but as an individual, if you continue to like, do something or alam mo yun, whatever it is that you are doing, eventually, you will come to discover na meron palang mas easier for you to execute that there is a convenient way to execute that, or a process that's more polished, more neat. Kaya sinasabi natin na in life, it's a continuous learning process. Hindi mo isang beses matutunan lahat sa buhay. Kahit araw-araw ka nagluto ng rice. Like, before, magluto kami ng rice is just plain rice. Ngayon, nilalagyan namin ng cinnamon stick. I think other people are putting like pandan leaf. Yeah. So, yun, magdi-discover ka. Kasi minsan, takot ka rin na try new things because you're scared that it might not suit your taste or the smell. Pero, wala namang mawawala sa atin. Kung ayaw natin yung smell, gawin ulit fried rice, di ba? Maraming paraan. Haluan ng ibang pagkain. So, ayan na si chicken. The Bida chicken. Sa amin, bumibili kami ng albaik pag yung pagod na talaga kami, tsaka yung nag-crave ka kasi 'di ba, for all those people na nakatry ng albaik, I am not sure if it's in every city of Saudi Arabia, but here in Jeddah, I don't think so that if you lived here, you will not get the chance to eat this one or you will not crave for this kung nakatry ka na. I mean, I have tasted other chicken, pero ito yung the best. Alam nyo kung bakit? Aside na crispy siya, when you eat this one, wala kang makikitang oil na nagdi-drip. Tapos, ang sarap ng pagkaluto niya sa meat and the distribution of the spiciness niya ay eksakto lang talaga. Kaya hindi ko yun pwede ipagpalit ever. Kahit sabihin nilang unhealthy yung albaik, kakain pa rin ako ng albaik. Hindi naman ako kumakain ng albaik 3 times a day the whole week, di ba? So, okay lang yun. Yan. Tapos si rice naman, before, noon pa, I usually like break the leftover rice with my fingers. And it's so messy. Nayayak-yak ako. Hindi lang pati yak-yak siyang tingnan, di ba? Parang napakadugyot ng babaeng nagpe-pray nito. Kundi, mahirap siya tanggalin sa fingers natin, no? It takes time. So, nagiging burden siya sa akin. So, eventually, yun. It came to a point na discover ko yung fork using to, break the rice. Kagaya nito, medyo frozen siya kasi nandun namin siya nilagay sa likod ng fridge para hindi siya masira. So, ganun ang ginagawa namin. Pag kunwari may fruits kami na parang naparami yung bili namin, tapos parang ayaw mo na siya kainin kasi sunod-sunod mo siyang kinain. Nilalagay namin siya doon sa pinakalikod ng fridge para mag-freeze siya. So, hindi siya ma-spoil, hindi masasayang. So, minsan, pag gusto namin araw-araw bago yung rice na kainin, ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa plastic, nilalagay ko siya sa freezer. Ganun. So, ayan. Ang dami naming leftover. Kasi minsan, si Koy Koy, pag
si Kuy Kuy kasi ang in charge namin magluto. So, because the little boy is not, hindi pa siya yung isip niya. And sometimes kasi I cannot remind him to check kung may leftover ba. Or walang may gusto sa amin na maggawa ng fried rice. So, ang mas easier preparation is to cook new rice. So, basta sabi ko lang, just make sure na yung old rice, yung leftover rice, palagay sa glassware, ilagay doon sa sulok na, sa likod ng, sa loob ng fridge. And, I'm using 4 large eggs here. Maganda tong itlog na to kasi malalaki. Tapos, naka-sale din yan. I think we bought like 4 trays at 17 reals. So, mura na yun, that price. Alam ko, meron pa rin minsan nagiging 14 siya or 15. So, ibibit natin siya initially. And then, this is the salt that we are using at home. So, ang salt, hindi ko lang siya ginagamit sa pagkain or magtimpla ng anything. Ginagamit ko rin siya sa coffee. Yung coffee ko, nilalagyan ko siya ng salt. Tapos, yung water na iniinom namin first thing in the morning is nilalagyan din namin ng pinch of salt kasi di ba galing tayo nag-fasting. And this one, nanguha ako ng bell pepper sa salad namin. Tira din namin yung salad na yan the other day. So, para walang masyadong nasasayang. Kasi ang mahal na ng mga bilihin. So, this is a cheese. I don't know the name of the cheese, and I called my husband. No, I text him, and I asked him what's the name, and he said, I forgot also. So, basta cheese po yan. Sa Bindawood namin siya binili na nakapack na yan siya. Yeah. Masarap naman siya nung nilagay ko sa nagmi-melt siya. Ang ganda tingnan pag mainit pa siya. So, ganun. Ang nanay, maraming ginagawa sa buhay, maraming ginagawa sa bahay. Huwag tayong masyadong magpa-stress kung meron tayong mga hindi natatapos. Ayan, naglalagay na ng oil. Diba? Nawala. Hindi ako nakapagsalita. So baka nagtaka kayo, inuna ko yung hotdog. Ganun talaga ako pag merong mga raw na pagkain, meat, or mga nag-derive sa meat, inuuna ko talaga siya bago ako naglalagay ng garlic kasi feeling ko masusunog na si garlic pag inuna ko. Anyway, so ganun na yan siya. Hinahalo-halo ko na. Tapos, ayan na ngayon, ilagay ko na si garlic. Wala akong sibuyas kasi ubos na yung sibuyas namin. So, pwede na rin yan. Basta ang importante, masarap yung timpla mo at the end of that journey sa pagluluto mo. So, ayan. As I have said, inuuna kong lutuin yung mga ganyan. Yung mga gulay na ayaw ng anak ko malasahan, parang ino-overcook ko siya. Iniisip natin, nawawala na yung nutrients kasi diba na-overcook ko na siya. Pero ang hinahabol ko na lang is meron yung fiber. Kasi at least it helps in cleansing the stomach natin. Yun, halo-halo si Inday. Tapos dito tayo. Accidentally, napindot ko yung slow motion. Hindi ko siya napansin. Tapos, nakita ko, maganda naman yung effect niya. So, sabi ko, next time na magluto ako, gagawin ko, nasadyain ko na siya na merong slow motion effect. Ang ganda. Parang nagustuhan ko. Pero pala yung angulation ng kamay ko, hindi ko napansin yan. Kasi by accident lang. It's not properly planned. Parang pag nag-video ako, okay, go lang ng go. So whatever, I just want to share kung ano yung niluto ko. That as nanay, we don't have to be so idealistic in preparing the food. Basta malinis lang siya, malasa siya, at hindi sira yung mga ingredients na niluluto natin. Yung safe siya kainin ng family natin. Yun.
Yun ang importante. Tapos yung egg, magtataka kayo, huli ko siya nilalagay kasi gusto ko siya parang naiko-coat ko siya sa mga gulay, sa mga other ingredients. Yun. Tapos tinatakpan ko yan siya ulit. Oo, after yan. Tinatakpan ko siya ulit kasi para maluto siya. And there it goes. O, diba? Parang mas marami pa yata to sa kanin. Ayan. But I like how it looks because of the color variation niya. Oh, so, nakita ko yan sa cupboard namin. So, dinagdagan ko rin siya. Actually, hindi na siguro manotice ng mga anak ko yan na may sesame seeds, may basil, may oregano, or ano pa yung mga pinaglalagay ko dyan. Pero ikaw ba as parang ang sarap mag-experiment, hindi naman nakakalason yung ginagawa mo. But then yung effect nun, mga nilagay mo, ang sarap. Masarap siya. Ayun, so there it goes. Natapos din siya finally. So titikman na natin. Alam nyo ba, nung naluto yan, nakain ko isang buong ganyan. Minsan natatakot ako kumain ng rice kasi yan yung reason na lumalaki ng husto yung tiyan ko. Pero ang sarap kumain. Yun nga lang, mag-iingat tayo para hindi tayo masyadong magkasakit. Thank you! Please don't forget to subscribe and like and share my videos.